Panginoon, ang nais ko kapag mo'y pabansan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Nagbabago ang ako mo. Salita mo'y narawatan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Papuri ko Daming sa'yo, sa'yo lamang. Ang puso ko, sa'yo magpapakailanman. Papuri ko, daming sa'yo, sa'yo lamang. Panginoon, ang puso
Isaiah chapter 9 verse 2. Manatili po tayo sa lilim ng Diyos, mga kapatid. Amen. You'll always be protected. You'll always be safe. Isaiah chapter 9 verse 2. Sabay-sabay po tayo. Amen. Begin. Ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang nagsisitahan sa lupain ng liling ng kamatayan sa kanilang sumilang. Tayo magsipo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos sa langit ay sumatin sa pangalan ni Kristo ng ating Diyos at tagapagligtas. This will be the second sermon on the Christmas season, the gift of heaven, ang regalo ng kalangitan. Mamaya po may video akong papalabas kung paano ang tao sa panang Kapaskuhan ay sobrang nalulungkot, binabalot ng depression dahil hindi niya magawang gusto niyang gawin, tawag ng tungkulin, pero dahil sa gift, nagkaroon ng encouragement ang kanilang buhay. But before that, bumalik tayo uli sa nativity. Balikan natin yung tunay na kaganapan ng unang Kapaskuhan as if the first day ng Christmas. Babalik tayo sa mundo kung saan ipinanganak ang milagro. And whenever you see, you hear miracle, pangyayari po ito na hindi kayo paniwanag ni naman. So we are going to go back to that manger kung saan naganap ang milagro. Kung saan inilagay ng Diyos yung kanyang binhi sa womb nitong si Mary. And nabuo ang sanggol at paano sa panahon yun, ang leader na si Caesar Augustus ay ginamit ng Diyos to turn the wheel of history kung saan ang panahon pinaghaharian ng Rome ang buong mundo. Ngayon, ang mga superpowers, China, America, Japan, but during the time of Christ, na ipanganak siya, it was Rome ruling the world. So, by way of introduction, politically, ang panahon yun ay medyo malungkot. Sila po ay nasa pamamahala ng napaka-bagsik na gobyerno na pagka inutos nila, wala kang magagawa kundi sumunod. And there was a decree na ipinalabas sa buong mundo. I mean, the whole world, they need to register. Inutos po yan ng kanilang pamahalaan. Luke chapter 2, verse 1 to 3. Ipa-flash na lang sa ating screen. The whole world packed and moved para magpatala sa kung saan lugar. Lahat ng tao. Ano man ang kalagayan, pag di ka sumunod, may paglalagyan ka. Ganun kahirap po ang panahon na si Kristo ay ipinanganak. Kung paano napakadilim ng paligid, walang pag-asa, walang nakitang liwanag, madilim na mundo. Ang sabi ng Bible, the light shone in darkness. Yung walang pag-asang mga tao nakasumpong ng liwanag. Yung madilim na landasan ng buhay ay nakakita ng liwanag sa dulo ng tunnel. Ipinanganak sa sabsaban ang tagapagligtas na siya magiging leader nila, magpapalaya sa kanilang pagkaalipin. So that is the political situation. Personally, among the citizens ng panahon yun, si Luke, na sumunod na aklat ng Lucas at ng mga gawa, ay parang isinentro ang pangyayari sa mag-asawa, babae, kagampan, namamanas, hindi na dapat naglalakbay, pero kailangan maglakbay, kailangan magpatala kasama na kay asawa, hindi pwedeng proxy. Babae na ang pangalan ni Maria, na yung kanyang dinadala ay hari ng mga hari na dapat ipinanak sa palasyo, dapat pinanak sa high-tech na hospital, and yet that baby was born in a manger sa isang sabsaban. Mga kapatid, pakainan ng kabayo.
kulungan ng mga hayop. Doon ipinanganak ang hari ng mga hari. Yung babae nagdadala ng hari ng mga hari na si Mary ay walang magawa kundi maglakbay kasama ng kanyang asawa. And you can imagine the moment. Lahat ng tao nagpupunta roon sa lugar na yon. Magpapatala. Sobrang dami ng tao. Nagkakaramusang. Kaya sabay itong mag-asawang ito naghahanap ng pwedeng tuluyan. Pero niyo po nangyari, sinabi ng Bible sa Luke 2:7. Luke 2:7, pinakamalungkot na talata. Isa sa malungkot na talata sa Bible. Mga anak na, walang pagsilangan, walang puwang, walang space, no room. Ano po sabi ng Bible? Tingnan sabi, pakibasa. At kanyang why? Bakit kailangan ito anak sa sabsaban ng hayop? Bakit? They have no room for them in the inn. Walang puwang para sa kanila. Walang tumanggap. Walang napapasok. Walang space for the Lord Jesus Christ. Pati yung innkeeper, pati yung mga tao ron, wala nagmarasakit na mga anak ni babae. At buti lang, may isang tao na konti siguro nahiya, meron ko alam na pwede kang panganakan, doon na lang sa pakay na ng kabayo, kaysa diyan ka manganak sa labas, o sa tricycle, o sa jeep, doon ka na lang. At doon po ay pinanganak sa napakasimpleng sapasapsaban. At yung mga angels sa langit, parang mga brilyanteng nagtingning sa kalangitan, bumaba mula sa langit at nag-awitan ng unang caroling. At sila nagsabing, glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. And they told the message, the pastors, sinabihan yung mga pastor ng tupa, habang sila nag-alaga ron, go and find the baby in the manger. Nung malaman nila ipinanak yung hari ng mga hari, doon sa sabsaban, you would find him wrapped in swaddling clothes. Hindi siya nakabalot ng Pampers o EQ o naman diaper. Makikita niyo siya, ang hari ay pinanganak na babalot ng lampin. Ang sabi ng Bible, they make haste. Amen? Dali-dali sila sumunod. Hinanap. Ang lugar kung saan pinanganak ang Panginoong Jesus. Mga kaibigan, kung meron din dapat ng pagmamadaling gawin, yung sundin ang utos ng Diyos. Amen? Kung meron din dapat na hindi pinagmamadali, ang manira ng kapwa, magpabagsak ng kalooban, magpahina ng kalooban, mag-discourage ng kapwa, kundi pagmadali natin, patibayin, sundin ang kalooban ng Diyos. Yan ang nangyari. Walang pumansin, pero nagdudumali sila, and finally, nasupungan nila sa sabsaban, ang baby Jesus, naroon kasama kanyang mga magulang sa laman. You see, the gift of God, wrapped in swaddling clothes. Ano niyo, sa napakaganda ugali ng tao, yung mapagbiyaya. Hindi yung tanggap ng tanggap. Ano niyo, ang tunay na masayang tao, yung nagkakaloob. Hindi yung pinagkakalooban. Ang masayang tao, yung nakikitang nagtatanggal ng balot ng regalo yung kanyang pinagbigyan. Hindi po masaya. Yung ako, nagtatanggal ng balot. Para sa mga tao ito, lalo ang Ama, ibinalot niya ang kanyang regalo sa mundo in the person of Jesus Christ. Tayo mga Kristiyano at lahat ng tao sa mundo ay mayroong regalo palagi ang Diyos. Hindi ba regalo ho yung kayo ay makatugon, makatanggap ng sagot sa panalangin? Amen? Sino sa inyo nanalangin sa Panginoon at tinugon ng Diyos? Hindi ba regalo yung kayo magkaroon ng panibagong pag-asa, panibagong direksyon, panibagong liwanag, na yung kaloob na Diyos sa inyo araw-araw na buhay ay hindi nyo may paliwanag kung paano. Unang, 2 Korinto 9:15, 2 Corinthians 9:15. Ano po sabi ng Bible tungkol sa regalo ng Diyos? Basa. Salamat sa Diyos. Unspeakable gift. So wonderful na hindi mo ma-express sa salita ang regalo ng Diyos sa iyo. Nung binago ka ng Panginoon, hindi mo may paliwanag kung paano ka nagbago. Isang bagay ng tiyak, alam mo kayo, tunay na Kristiyano. God's greatest gift is the gift of Jesus Christ. Si Kristo nagkatawang tao na lagay sa isang laman, binalot ng lampin, the undiminished deity and true humanity in one package. Yung Diyos at ang tao nagsama kay Kristo. Napakaganda at nagdulot ng liwanag, Isaiah 9:2.
ang mundo'y madilim. Binarot ng kadiliman. Isaiah chapter 9 verse 2. Lumalakad sa dilim ang tao, but they saw a great light. Silang tumataan sa lilim ng kamatayan. Finally, nakakita ng liwanag. Pag-asa. Sobrang ganda. Sabi nga ng awit ng isang pamasko, Son of God loves pure light, radiant beam from thy holy face. Isa pa, light and life to all he brings, risen with healing in his wings. So si Kristo po ang regalo ng Diyos. Nagbigay liwanag sa mga taong nadidiliman, nabigay ng pag-asa. But why people would love to stay in darkness? Tiri po, John 3:19. John 3:19. Sa kabila na ang Diyos nagbibigay liwanag, siya nagbibigay ng pag-asa. Ano dahilan? Ba't ayaw nila sa liwanag? Basa. Louder. You know why they remain in darkness? Bakit sila natili sa kadiliman? Bakit sila ayaw umalis sa dilim? Ayaw sa liwanag? Alam niyo bakit? Masama ginagawa nila. People love darkness rather than light. Pero yung mga taong gusto sa Panginoon, they would love to go out. Stay away from darkness. Gusto ko sa Diyos ako. Gusto ko sa buhay na walang hanggan. Pero may mga tao talagang ayaw. Talagang gusto nila sa demonyo. May isang nangangampanyang presidente sa Amerika. Habang sasalta siya, medyo nilalait yata ang mga Kristiyano. Sabi niya sa audience, si Kristo Panginoon! Ang sagot ng kandidata, I think you are in the wrong place. Hindi ka dapat dito. Buti lang di siya nanalo. Mga kapatid, huwag na huwag niyo aalisin si Kristo sa inyong buhay. Amen? Una sa lahat, gusto ko makita nyo, the purity and clarity of the light. Yung kalinisan at kaliwanagan ng ilaw na ito, John 1:10. Di ba sabi ng Bible, John 1:10. Si Kristo po ang liwanag. Basa. He was in the world, but He was not of the world. Tayo rin ngayon mga Kristiyano, nasa liwanag tayo, pero hindi nasa mundo. Kasama liwanag ni Kristo, pero hindi tayo dapat nakikiayon sa gawa ng mundo. So the purity and clarity, wala hong mas pure pa sa light. Ang light ay hindi mo pwedeng ma-defile. Hindi pwedeng madumihan ng light. It cannot be corrupted. Yung light, pagka itinapat mo sa dilim, kahit anong dilim ng paligid, tumatagos. Kahit anong putik sa ilalim ng dagat, pag bilis mo yung ilaw, tumatagos sa liwanag, hindi siya nadudumihan. Light cannot be and never be defiled. Ang liwanag po ay napakalinis. Si Kristo ang larawan. And He was not contaminated. Nung siya magkatawang tao, wala siyang kasalanan. Nung siya ay nananahan sa ating paligid, hindi siya nagkasala. Nung siya ay inalimura, napastangan, hindi siya gumanti ng paggalit. Dahil siya nagmamahal. Pero siya ang liwanag, hindi siya nahipo ng kasalanan. Kahit anong linis ng tubig mula sa bukal, daloy mula sa taas, yung linis ng tubig niya ay dudumi. Pero yung liwanag, kahit anong gawin mo, hindi pwede kailanman madumihan. Sapagat ang purity and clarity of the light cannot be defiled. Ang mensahe ng Pasko, liwanag at nagmamahalan Diyos sa iyo. Pangalawa, not only the purity and clarity, the perpetuity and constancy ng liwanag. Tignan nyo, 1 John chapter 3 verse 2. 1 John 3:2. The perpetuity, tuloy-tuloy, hindi nagmamaliw. Basa, mga minamahal. Nalalaman natin. Amen. Verse 3. At sino mang if you live a life of expectancy of the coming Christ, lilinisin niya yung paniwalang yon ang iyong pagkatao. Pagka ikay tunay na nasa Panginoon,
at umaasa kang darating siya, ang iyong pagkatao ay lilinisin. Magiging kang matinong tao, mga kapatid. Nung maging Kristyano tayo, maging mananampalataya, tayo po ay mapunta na ron sa pagkakatong, you will be like Him. Hindi ka magiging Diyos, pero magiging katulad kanya na malinis, walang bahid-dungis. You will relax in the ray of His glorious light. Salamat sa Diyos. Yung hindi nagbabagong liwanag, yung perpetual, perfect, constant light, kasama natin ng walang hanggan. Para sa tunay na Kristiyano, na may binagong buhay, yan ang pag-asa. Huwag kayo malungkot mga kapatid. Sa araw, lahat ng pagkasipayo, kalungkutan, depression, mawawala yan. Dahil sa liwanag ni Kristo. Isipin nyo na lang, nung ideklara, inauthorize ni Pope Julius I, yung December 25, na celebration ng birthday daw ni Jesus, nung AD 353, who would have thought na yung ginawa niya yun ay magiging worldwide celebration. When Professor Charles Follen sinindihan yung kandila at inilagay sa Christmas tree noong 1832, sino mag-aakala na yung ginawa niya yun ay magiging bahagi ng elaborated Christmas celebration. Patrasin natin ang pangyayari. It was not in 1832. Longer still, in 353 AD, longer still from that dark night, nagliwanag ang liwanag ng Panginoong Diyos na si Kristo when Jesus was born in Bethlehem. Hindi po siya pinanganak ng December 25. Walang petsa, sinabi ang Diyos sa Bible. But since yun ang nakakagis na natin, walang masamang i-celebrate natin ang Pasko ng 25. Whatever date you want. Isang araw, may dumating na tagapagligtas. At wala ibang si Kristo. Let me close with this. Noong December 1903, yung nag-imbento ng eroplano na magkapatid na Wright brothers. After many months na wala sila sa pamilya, sumulat sa pamilya niya ng telegrama. At sabi ng telegrama, finally, napalipad namin yung eroplano ng 120 feet above. Tuwa-tuwa na sila. 120 feet, napalipad yung eroplano. Masaya-masaya magkapatid. Ngayon po, nakasakay na kayo sa eroplano. Mga kapatid, tumatakbo ng 900 kilometers per hour. Sobrang bilis. Pero nung panahon ginagawa pa ng eroplano, tuwa-tuwa na sila, 120 feet lang ang taas. Marigay na sila. So sabi na sa telegrama, we were able to fly 120 feet above. We will go home by Christmas. Nung mabasa ng kapatid nila yun, tuwan-tuwa siya at ibinilita sa kung sino-sino. At sabi niya, hey, uuwi na aming mga kapatid, uuwi na. Dalawang bagay, ang gusto ipakita ng mga kapatid, naitaas niya ang lipad ng 120 feet. Pero di na nakita ng atin nila, ang nabasa, uuwi na kami sa Pasko. Ano ibig sabihin? Maraming tao ang nakikita yung celebration ng Pasko, hindi yung ipinanganak ng araw ng Pasko. Lahat ng tao binigyan ng regalo. Lahat, pati aso, pati pusa. Pero may birthday, walang regalo. Si Kristo ipinanganak sa sabsaban, kontento siya na doon siya ipinanganak. Upang kung kayo ipanganak naman na muli, magkaroon kayo ng mansyon sa langit. Si Kristo ay regalo ng Ama sa ating mga tao. Siyang magbabago ng buhay, nagbago ng buhay. Huwag niyong baliwalain ang regalo ng Pasko. Now before we go, show this video, Kuya Badyo hanggang 4:31. What would happen if someone received a gift that will make a difference? Panoorin po ninyo.